para maayos natin ang budget allocation. Yan ho ang tamang gagawin natin ngayon. Opo, na very very much related pala talaga, Doc, ano, yung issue sa flood control at yung issue sa PhilHealth at ang kalusugan po, lalo na sa mga magkakaroon ng sakit ngayon pong panahon ng mga baha. Tama po yun. Kaya sa mga kababayan natin, mahirap po kayong mako-confine. Pag ho nagtag-ulan, huwag ho kayong magpapaanod. Magbota kayo o wag na kayo umalis ng bahay kasi delikado po kayo eh. Dito sa amin, dito kami nagtatrabaho sa Top Avenue. Nako po, hanggang bewang po ang tubig dito. So, marami sa ating mga kababayan ang nagkakaroon ng leptospirosis. Kaya, ito pong pondo sa PhilHealth, ito pong pagbaha, kalusugan, magkakaugnay po yan. Lalo na in a country na devastated by 21 typhoons a year. Kaya, dapat to pondohan natin ito, lalo na itong tag-ulan. Opo, Doc, mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Ngayon pong nababalo tayo ng iba't ibang mga hamon sa ating bansa. Mga kababayan, ako po ay nagsasalita bilang isang Pilipino. Alam nyo, gamitin nyo po yung social media right now to speak up. Hindi ho tayo dapat ho maging complicit. Sa panahon ngayon na nananahimik ka, being quiet or complicity is a crime. Lalo na kung ang corruption ay nandito. Ako po, wala naman akong hangarin ho sa buhay kung hindi mapagaling lang lahat eh. Alam nyo, ang daming mga threats sa atin, ang daming pagsira sa atin, pero hindi ako natitinag. Kasi sa tingin ko, kung may isang boses, that can actually light a fire of inspiration to a lot of Filipinos na later on, magigising tayo. Pero kung hindi tayo magsasalita, everybody will be complicit. Magiging silensyo lang tayo. Paano na ang buhay natin? So sa mga kababayan, tumulong po tayo dun sa mga tumatawag ng justice. At ako'y nagpapasalamat sa Korte Suprema for recognizing the importance of the budget allocation after the SONA of the President. Maraming salamat po si Dr. Tony Liachon, isang health advocate. Ating pong nakasama po dito sa ating program.